Makita natin yun. Oo nga eh. Lagi na lang eh. Kasi Yuzong. Tama. Sanford. At very familiar yung mga nangyayari. Yeah. Pero right now, yung lineup ng Smart Omega Neos has a better matchup than what they did nung game number 1. And it's a battle of retry. Once again, although mas madaling i-pull off yung Lancelot retry kaysa sa Joy retry. Kasi ang Joy retry, kailangan on beats ka. Tapos, and yung Lancelot talaga ever since no ginawa siya para madaling makapag-retry yung mga assassin. Yung Thorn Rose, yung Puncture, yung mga ganong skills coming from a Lancelot, sobrang nagiging easy. So, in a way, makikita natin na nagbago naman yung jungle ng side ng Echo Proud right now. Kanina, tank/hybrid siya. Mukhang ngayon, ang gusto niya, endless damage. Ngayon, sabayang big cast when it comes to dashes, malapit na nga ang Pasko. Totoo. Kasi dashing Judas no eh. In a one verse, pero alam mo, may version ako ng kanta. Ano? Whenever I see girls and boys and the girls and boys see me. Ayan. At kailangan ngayon makita ng Smart Omega Neos yung mga advantages nila. Early game, again, I would give it to them. Kasi yung damage ng Pharsa, well, kailangan pa niya ng ultimate again. And also yung scale ng items. Pero, ang mahirap kasi, Echo Proud, hawak na naman sa Anti-Sucre itong edit. Ito nga speaking of what we have been mentioning before, yung 11-minute game na ginawa ng Echo Proud doon, that's mostly because ang bilis ng rotation coming from them. So, in a way, ang kailangan gawin ng Smart Omega Neos ay in-neutralize yung fact na yun by doing that. So, low na si Supermark. May damage din kasi talaga yung Edith. Yeah. Kaya parang pag-roam siya, alam mo may aksyon. At saka, si Outplayed, ang susubukan na bigyan na nasunog siya with that retribution. And this is a very wonderful performance coming from the side of Smart Omega Neos towards the early stage of the match. Kanina, hindi nila ginalaw si Outplayed. So ngayon, siya naman ang pupuluhan. Tama. And also, yung mid-roam ng Smart Omega Neos can kill alone. Yeah. Kaya itong si Matt, medyo malaya siyang makaikot. Pero again, Zayda, nandiyan na naman yung onward and shutter. Kaya si Ryle may mawala. Supermark with a 50% HP. Di naman nagagalaw pa ang Echo. And it's Matt with a counter. Kasi wala na siyang madasyan. Nakita mo yung ginawa ni Kurt Tizzy doon? Lumipad, gumanon siya. Left, right, left, right. Ang sabi ni Kurt Tizzy, never let them know your next move. Kasi kapag nakadash sa kanya si Matt doon, kaya siyang bigyan. Pwede, pero nandiyan na naman yung combo. Pero still, Matt ay makakatakas. Black Dragon Form ay tinawag na may petrify play kay Matt. Low on HP. Sino makakakuha ng turn? It's gonna be Zayda. On the first turtle, Santi Sucre is down though. Pero si Matt ay mawawala na rin naman. Echo Proud still holding on. Nandiyan pa rin yung Kinopia na Primal Wrath. Hindi lang kasi Primal Wrath yung nakukopya, pati buong Edith. Oo, lahat. Oo, ang ganda na ginawa doon ni Ryle. Ito na yung nakikita natin na kailangan talaga na maging versatile and flexible nila. And in a way, kailangan din nila makapag-adjust very, very fast in the pace na siniset ng Echo Proud. Kailangan maging hindi na threat si Santi Sucre, pero paano yun? Bouncing ball lang muna, pero nag-Primal Wrath na dito si Santi Sucre. Kaya bang arutan ko? May mga diamante na binabato, pero mukhang doon sa bottom lane ay si Westside Delicado. Nandyan yung mga dash, Rhythm of Joy mula kay Zayda. At hindi niya para mapapam yung kanyang electrifying beats, pero Supermark. Yung dive potential ng Echo Proud. Ito na naman yung ginagawa ng Echo Proud. Pinapunish nila yung mga overextension from the side of the barangay. So kailangan maging cautious ni Supermark with that Tyrant's Revenge. Kailangan na magiging on point yung pagtama noon considering na medyo mataas kasi yung margin of error niya with this hero. And also, kailangan nila yung tulong na ni Luis. Yeah. Mas i-involve si Luis doon sa mga ganong klaseng team fights. Maybe on the turtle. Diba? Bigyan agad nila ng pansin na sumama. Maybe a 5-man rotation, even 4. Iwanan lang si West doon for the space. Pero Beatrix tsaka Brody, di ba yung ginagawa ni Outplayed? Clear lang. Lasit lang. Oo. Yun naman talaga, no, sa Brody and Beatrix, parang hindi ko din kasi alam kung sino yung inherent na makakalamang, pero natalo na si Curtis. Pero gagawa ng onward! Sinalo! Hindi siya nakayakap doon, kaya siya yung mawawala. And it's Ryle na may kinopyang Primal Wrath, pero not enough yung damage to sustain. Napakasakit. Yung ginawa ni Santi Sucre na sinalo niya. Wag ang prinsipe ko! Yan ang sabi ni Santi Sucre.
Uy, akala ko madaday na dun si Curtisi, pero yung onward niya, napigilan yung ultimate coming from Super Marks Kufra, pero nag-Black Dragon form na dito. James, solo on the Petrify! Tapos na doon si Santi Sucre, bigla with a follow-up! And it's gonna be Zaida still getting the turtle done! At ngayon si Super Mark, ang hinahabol ng mga members ng Echo Proud, sabay tayong mag-Cyclone Eye. Pero since story yan, hindi na kita hahabulin dyan. Grabe, everything is working on the side of Echo Proud right now. Si Rel mapapalo, napakas din ng flicker niya doon. Ang ganda ng ginagawa ng Echo Proud right now. Joshi Cakes, hindi nila pinapahinga yung Smart Omega Neos. Tapos si Super Mark nandito pa sa top. Hinigop ang buhay. Pero not enough pa rin yun para kunin ang kill. Echo Proud. May mga dive. At yung disiplina nila, yung sabi ni Zaida, teka, medyo overextend na. Medyo masyadong mahirap na knowing na wala na rin silang dash available. Kaya hindi niya na hinabol ng tuluyan. And look at that. Outplayed, securing a turret on the bottom lane everywhere sa mapa. Hinahanap ng Echo yung lamang. Oo. And with this 2.3k gold lead, the only way to go is up for the side of Echo Proud. Dahil kailangan lang nilang panghawakan yung lead na meron sila while being cautious that this is a Beatrix coming from West. Kung titignan natin kanina, hindi nalalayo yung gold difference nila. Almost 500 lang. Which means West is doing a very great job farming out in this specific game. Alam niya rin na hindi siya pwedeng magpakita ng magpakita. Nakita yata si Matt. Si Santi Sucre ay magko-conceal. Pero si Matt ay mag-isa doon. Thornrose para i-burst down yung mga minions para mag-execution, para makatakas. Pero sinalo ng onward. Kaso nga lang, still, this is a Lancelot. Yeah. Pero Tori yun. Tori nga. Tapos dito sa mid, nagbabakbakan sila si Zaida. Susubukang i-dive. Pero si Supermark, nagdadash. Hindi siya matatamaan doon. Tapos magti-TP ka na lang. Look at Zaida on those TPs. I mean, after niyang maka-atras at makatakas doon sa possible gank, angas lang. Angas lang. Wala, hindi ako natamaan eh. Tsaka ginamit niya rin yung electrifying bits to clear the minion. So, ang ganda ng ginagawa ng Echo Proud. As of this point in time, no, nakikita natin na nagdo-dominate na sila habang si Supermark sinusubukan na naman mag-charge dito. Makikita yata si Santi Sucre. Pero naka-immortality niya siya dito kaya hindi yata siya bibigyan yung dragon. Papalapit mo na! Ito naman yung Earth Shatter dun sa dalawa. Pero doon, sa may bandang gitna, may nangyayaring krimen at si Matt ang mawawala doon. Ngayon, nasa Santi Sucre, nasa may likod pa naman, humahabol. Nandiyan pa si James para umarap sa mga damage. Ginamit na nga lang yung Inhibitor's Passion para maklear. Pero still yung Tori ay babagsak and a free turtle for Echo Proud. Grabe! Wala na! Wala nang ginagawa yung Echo Proud kundi endless na harapan yung kanilang kalaban. At this point in time, dinidedman na nila yung damage output. Nakikita nila kung sino yung mga crucial targets and that's specifically Matt. Kaya naman 1-3-2 ang kanyang current standing right now. Nakikita siya ng Echo Proud. Alam mo, si Santi Sucre, first item emo, tapos wala na siyang pakialam. Sige, pasok lang sa damo. Kasi nga, yun talaga, no, lalo na sa mga heroes na mahilig mag-dive in. Like Akufra, kaya naman magko-conceal play lang muna sila dito. Wala silang makikita habang dito si Matt nagpa-farm lang sa kanyang purple buff habang Echo Proud susubukang i-push yung kanilang top side si James nandun pa rin sa bot lane. Alam mo, minimal detail pero ang ganda nung ginawa ni Matt na itago yung purple buff. Kasi kung kita siya doon, baka i-go siya. Malamang bibigyan siya ng Echo Proud. Counter-conceal. Kaso nakita ni Santi Sucre lahat, hinarangan ng checkpoint, pero may yakap, may hindi ko connected sa mga members ng Echo Proud. Kaya naman may feathered airstrike ko sa likuran. Tapos nandiyan na naman yung dragon. Zaida ay sumasayaw lang, nandiyan yung mga beats. And si Matt mag-isa ngayon na sumasalo. Pero nandiyan naman si Ryle para tulungan siya. Kaso nga lang tatlo na yung wala. Para sa side ng Smart Omega Neos. Kaya naman etong si Zaida ay papasok na naman. Pero it's Matt punishing that overextension. Makukuha niya yung buhay ni Zaida doon. Mukhang gusto din niyang makamaniac. Medyo napalalim yung pwesto coming from Zaida. And I would say na in a way kahit papano, lamang pa din yung Echo Proud. Kasi so far, hindi talaga nakakahinga yung side ng Smart Omega Neo sa ginagawa nila habang si Matt sinusubukang mag-dash in, dash out lang dito. Tapos sa feathered airstrike si Curtisi, nararamdaman na nila yung damage ng ibon. Medyo masakit ha, medyo nanunuot yung bawat pulso ng feathered airstrike at hindi lang yun, again yung range. Pag sumabay pa yung turn apart memory ni John Bill. Grabe yung area of effect coming from the side of Echo Proud. Tapos, ang nakakatakot ay equal and balance din kasi yung damage output na meron sila. Merong Dragon na magzo-zone, may magse-set up na ED, tapos may magki-clean up na si Zaida. Alam mo, eto na, Lord Dance. Maaring gawin dito ng Smart Omega Neos, mauna si West doon sa mga posisyon. Yeah. Tapos counter lang with a final slash. Pero yung
again, yung efficiency ng Cupra, naka-rely siya dun sa accuracy ng mga talon. Exactly. And ang ganda ng pagkaka-push ng top side ng Echo Proud. So ito yung tinatawag nating weak lane kung saan kailangan mo talagang i-shove yung lane na yan just so that you could take control of this Lord. And given that this is the first Lord of the match, kung sino man yung makakakuha nito will surely be able to tear down as much turrets as they could. Echo Proud muna ang humahawak. Si Supermark naka-vision lang din habang yung lanes nandito sa top! Ito naman yung mga burst potential na meron ng Smart Meganius, kaya mababala si Santi Sucre agad. Pero electrifying beat si Ryle yung makukuha nila in return. Pero Matt, may Tornos pa siya at tatamaan si Curtisi doon sa double kill. Meron sa apati na kinakasa ito si West. Pero not enough naman at hindi tatama yon. Ganda ng pinakita ng Smart Omega Neos na pag-burst sa dalawang miyembro, pero ang kapalit, dalawa din galing from them. Dalawa, laban sa dalawa, habang napaback ang side ng Smart Omega Neos, naglo-lord ang Echo Proud. Mukhang iba-burst down nila itong Lord na to, which means Echo Loud takes Lord number 1. Alam mo, nag-matter na naman yung naka-push yung dead lane. Exactly. Kinailangan umuwi ng Smart Omega Neos kasi if not, mapupush yung inhibitor. Ang kapal ng minion waves na yon. And for Echo Proud, alam nila na, okay, labang yung long lane natin, pwede tayong dominate yung ni Lord. And yun na nga yung nangyari, no? Since napalow nila yung mga damage dealers as well as yung mga tank heroes ng side ng Smart Omega Neos, talagang napalow nila and nakuha nila for free yung Lord na yun without any contestation. Now, looking at our items, Joshi Cakes, makikita natin na palak item na itong si Zyda with this Joy. Kulang na lang ng dalawa. Napag-ehem nga ako dun eh. Ito yung Joy na nakalita Ignition, guys. Kapag pumutok yung unang beat ng electrifying beats, nakita na natin to kay Carl TZ. Even sa MDL, nakita natin to kay Kelvin na gumagamit ng Joy. Ito nga si Zyda na gumagamit niya from the skill play. Dragon. Nilabas na rin yung kulay pulang Dragon. Black Dragon form pero kulay pula. Tapos bigla na lang silang papasok. Look at Luis! It's just Zyda and Carl TZ doing damage. Napwersa siyang papalayo. Si Matt, nagda-dash in, dash out dito. Mag-out lang din naman siya. Clear lang ng minion. Sumabog na yung mga turrets natin at ang call ng Echo Proud back away muna. Medyo ang ganda rin kasi nung clear yung potential na meron ng side ng Smart Omega Neos. Kinocommit yung mga ultimates ni West para lang ma-take down yung mga minions ng mabilis. Kaya Echo Proud, nire-respeto yung damage output still. But sobrang worrisome na nung damage na binibigay ni Curtisi right now. So nakikita din natin no, si Zyda dito, bukod sa fact na masakit na yung magic output coming from Curtisi's Farces, masakit na din yung damage output coming from this Joy. So kailangan talaga definitely ng Smart Omega Neos to find a perfect play to lock down these two heroes, considering na wala namang Purify si Curtisi in this Farsa. And hindi lang kasi enough yung Radiant Armor lang. Kailangan mo na rin mag-Athena Shield. Dalawa na. Oo, kasi nanunuot na yung damage. Although yes, yung electrifying beats ay considered as continuous. DPS. Pero yung burst, hindi mo pwede airstrike eh. Totoo. And at this point, no, lalo na kapag malakas yung damage output ng mga magic-based heroes, kailangan mo talagang mag-build ng dalawang defensive items na talagang magic base. Pero si Supermark mag-charge lang dito. Mukhang hindi muna niya itutuloy habang ang sides ng Echo Proud medyo equal lang naman in terms of lane management. Nung binitawan ng Smart Omega Neos yung push, pinasok ni Santi Sucre. Nakita niya eh. Oo, umalis sila. Tayo naman, sinubukan din nila na kahit paano ay kunin. Pero yes, nakuha nga nila yung purple buff ni Matt. Conceal play ginawa natin nung susubukan nilang humanap ng play. May repeat yata si Outplay si James pero hindi aabot yung talon. Ito yung sinasabi mo, Joshi Cakes. Sobrang dependent nung pagtama ng talon sa plays. Kung tumama yun, that could have been 2 kills. And it's James in outplayed. Sobrang gandang pick off sana. But then again, hindi tumama yung talon. Kulang. Ngayon na alam nila na, okay, wala nang conceal to, alam na natin sa manggagaling. Santi Sucre ang ganda ng pwesto dito sa dot bush si James. Nandito lang din naman sa left bush sa may mid natin si Curtisi na lang ang mag-clear. Echo Proud, sinusubukan pa ding i-poke yung Lord natin. Wind of Nature has been picked up by Outplayed habang parehas natin kupunan susubukan yatang gumawa ng play. Kailangan magdamo ni Supermark dito para makatalo na maganda. Pero Echo Proud, hinahawakan lang talaga yung Lord. Inaabangan nila yung pagpasok ng mga members sa
Smart Omega News. Ito na yata yung initiation at mukhang di na sila makakalapit pa. And it's Echo getting that Lord. Mapaburst up pa si Luis sa sobrang bilis. At look at James on the back lane. Tapos atras. Ganun lang, systematic approach for Echo Proud. Nung sabi ni James na meron na siyang ultimate, kinasa na agad niya yung ultimate niya. Tapos binursa ng Echo Proud yung Lord natin of the match. Tapos may freebies pa sila kasi nakita nila na napalalim doon si Luis. Onward, Earth Shatter, Tegibam ka. Alam mo, ito na naman yung Arnott ni Luis na ano yung malambot talaga sa damage output na binibigay ng Echo Proud. And ito nga yung sinasabi Wala natin pa siyang def item kasi. Oo, naka-Thunderbolt Dominance Ice pa lang siya. Ngayon pa lang siya mag-i-invest into Magic Defense. So, literal na malambot siya kapag nakaharap siya kay Zyda at kay Kirk DC. Ito yung sinasabi natin na kapag Kufra, kailangan mo ng isang tatao sa harap. Yeah, para makaka-play ka. Oo, para maka-counterplay ka, maka-counter-talon ka. Pero right now, hindi makuha ng Smart Omega Neos yun kasi minamani lang ng Echo Proud si Luis. Flicker. At siya naman yung flicker onward. At kung target pa nila itong si Luis naman, na unang mawawala. Si James doon sa likod, nagwawala. Si Zyda with electrifying beats, hindi aabutan ng talon mula kay Supermark. At may mga minions na naman, kumakatok sa taas at hindi na nga umabot yung damba ng Lord kasi enough na yung mga damage ng mga minions. Ngayon 5 laban sa 4 yung offense at defense sa Echo Proud ngayon ay nag-aanap pa rin ng target. Sa Sucre, another onward. Pero mukhang andyan yung clear wave naman ng Smart Omega Neos kaya atras ang mga Orca. What a very valiant defense coming from the side of Smart Omega Neos as well as the discipline coming from Echo Proud. Alam nila na meron silang 10k gold dito. Nararamdaman yung feathered airstrike coming from Kurt TZ. Nakikita natin na kailangan lang maging patient kasi the first one to lose patience loses this game. Patience is a virtue. Exactly. Ika nga nila. At ang Echo Proud ngayon Ayan na naman yung siya. Blow Dragon form. Sa likod, tapos pinigilan niya yung charge na magagaling Patay kay si Supermark. At si Luis na naman for the 3rd time around. Numbers down ng Echo Proud. Ang sakit na kasi ng magic output tapos magic cloak pa lang yung defensive item na meron si Luis. Because of that, ang dali para sa mga damage dealers ng Echo Proud na si Kurt TZ at si Zyda, napatayin siya habang ang mga Echo Proud, ang mga Orca kumakatok na sa base ng barangay. Pang ilang round na to, round number 3 ng Opensa. Pero mukhang si Matt ay nakukuha niya yung clear wave sa mid at aatras muli ang Echo Proud. 31 seconds. Bago lumabas yung next na Lord. And ang Echo Proud, this could be it for them. An 11k gold lead. So definitely, this will be a very crucial Lord take for both of these teams. Kailangan makita na natin yung Smart Omega Neos gumawa ng isang bonggang play to shock Echo Proud, to shock the Orcas, and to eventually turn the tides against them. Habang kaya naman ang ginagawa nila, nakapwesto na agad sila dito sa long push sa mid habang si Zyda nag-clear lang. Echo Proud, medyo mas maganda yata yung pwesto ng Smart Omega Neos, pero makikita nila si Ryle. One shot. Kinakailangan ng Omega dito. Hindi tatama yung onboard. Pero nagkakitaan na. Supermark. Ito naman si Zyda. Yung electrifying beats ay mukhang nagamit na. Kaya Si James. akala si Supermark. Siya yung mawawala. Wala na setup. Aside the Smart Omega Neos. And look at James in the backlane targeting West. Nandyan ka lang pala sa kanluran. Kaya ka naman pupuntahan. It's a double kill for outplayed. Make it a 3 pa ba? Kasi si Matt yung target nila. Wala na palang Lord. Rekta na. Si Zyda, aatras na lang din. Wala siyang madadasyan doon pero may mga minions na kasama ang Echo Proud. This could be it. May mga immortalities na pwedeng gamitin. Nandiyan yung Bennett Snake para makirin mga minions pero mukhang hindi naaabot. At si Matt yung mawawala. Final slash ng sakit from Luis pero napakasakit. Echo Proud still remaining on top.